sa may panlawas, Lord, we thank you. And we ask you always, Lord, nga unta magpadayon nga imo kami i-bless kanunay kanya-kanya namong pamilya, O Lord. We need you always, Lord Jesus. Kay kung wala ikaw, wala sa kami, O Lord. And we thank you, O Lord, nga i-bless kami karon nga magpadayon kami o pag-worship, dumog sa imong mga pulong, Lord Jesus. Thank you and salamat, Lord. We love you in Jesus' name we pray. Pagkadungangan nato o offer ang atong prayers sa magdungan kita. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Hear our prayer. We are your children.
with songs and shouts of joy. In Psalm 81:1, sing for joy to God our strength, shout aloud to the God of Jacob. James 4:8, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. In Psalm 73:28, but as for me, it is good to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all your works. Help me find the way.
kausapan ang gibuhat ni Kristo aron kita maluwas no, sa atong mga sala. Atong tinumduman po atong magkukulingon kung kinsa kita sa wala pa nato mahilan si Kristo. Ang tanan makasasala nakapsat sa ibayan sa Ginoo tungod sa iyang nakuguma kanato siya kining ipakita pinagi sa pagpadala sa iyang anak si Kristo nga ni sa kalibutan ini makasasala nga kalibutan sa bisyo na pagkamatay ihatag niya iyang kaulingon aron kita maliwas sa ating mga sala. Salamat kita sa Ginoo sa gasa sa pagtuo nga ihatag kanato na nakahimo kita sa pag-respond sa mensahe sa kaluwasan. Tungkol sa pagtuo ihatag sa Ginoo sa ato gasa sa pagtuo ato pag-ila sa Kristo nga itong kaluwas ato na sinati ang kaluwasan dawat nato ang mensahe sa kaluwasan
espirituhanong panalangin nga atong naangkon pinaagi kay Kristo. So, mag-ampo mag-usa ka nato. Pasalamat kita sa pagkausapang sa gibuhat ni Kristo aron kita maluwas. Ang iyang kamatayon nahimong kinabuhi alang sa ato. Ang iyang mga pag-antos, no? Nahimong panalangin kanato. Tungod sa iyang pag-antos sa iyang kamatayon, naluwas kita sa atong mga sala. Makayo po kita o pasigawanan sa atong mga sala. Ang iyong ng Ginoo nga himuon ta niya nga takos nga mo apil sa communion karon gabi. Mga itagpasaylo, ang iyong na to siya nga impiyuhan ta niya sa pinagi sa hamiling dugo ni Kristo nga giulan ito sa krus sa Kalbaryo. Salamat Ginoo sa makausapa kay imo kaming gitugutan na usab nga maka-celebrate sa communion. Among gila Ginoo nga kami makasasala, luwas lamang kami. Pinaagi sa imong grasya Ginoo among nadawat ang imong kaluwasan pinaagi sa among pagtuo ni Kristo. Among gila Ginoo nga kami makasasala ug nakapsan sa himaya sa Ginoo. Apan salamat Ginoo kay imo kaming gitugutan nga makailak kang Kristo ug kami mapasalamaton kaayo sa kaluwasan nga among naangkon. Karong gabi Ginoo buhat namo na nga iselebrar pinaagi sa partake Lord sa Holy Communion. Among ila Ginoo nga kining communion bread nagasimbolo kini sa lawas ni Kristo gihatag alang kanamo. Kining communion cup nagasimbolo usab kini sa iyang dugo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo. Ginoo nagaampo kami nga mahimuta kami nga takos sa imong atubangan karong gabi. Kuhaa Ginoo ang mga babag na naa sa amo. Padayon ka Ginoo nga magalimpyo sa among kasing-kasing, sa among hunahuna. Nga mahimo kaming takos Ginoo nga moapil sa pagkita. Salamat Ginoo sa imong saad, lagi sa imong pulong. Kung kami mangayong pasaylo diha nimo, andam ka nga pasaylo, andam ka nga dawat kanamo Ginoo. O kana nga saad among ginatindugan Ginoo, ginasaligan ug pinaagi na nga saad nimo. Mahimo kami takos sa imong atubangan Ginoo. Dili pinaagi sa amo maayo nga mga binuhatan kun dili pinaagi sa imong kaluoy sa imong atubangan kanamo. Panalangin ni Lord kining mga elements sa communion gamita kini Ginoo aron sa pagpakaon sa among kalagong espiritu mapuno unta sa pagpasalamat ang among mga kasing-kasing samtang celebrate kami sa communion karong gabi. Ikaw ang himaya Ginoo kasidunggan ug mapasalamatan Ginoo ang imong mahal nga ngalan. Panalangin kaming tanan Lord sa among pagpadayon. Kini among pag-ampo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Akong giimbitar ang matutusan ni karong dinhi na moapil sa atong communion sa gihapon, makita din sa tubangan sa pagkuha sa mga elements. Ilang mo alis sa tubangan.
Israel Emilio. So, tungod ini, kapalo kita nga nalipay ang Ginoo kay atong ginasunod ang iyang kamanduan. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread, and after he had given thanks, he broke it and said, "This is my body given for you. Do this, eat this bread in remembrance of me." Let's eat together. And in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, drink this in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he will come again." Let's drink together. Dalaygon ka, Ginoo, karong kagabihon sa tayong oportunidad, ihatag ka namo sa diin kami magkahiusa, Ginoo, sa among mga kasing-kasing, sa pagpasalamat, sa pag-ila, sa pag-usapa, sa ibuhat ni Kristo alang kanamo, o sa panalangin sa kaluwasan nga among naangkon, Ginoo. Nag-ampo kami, Ginoo, nga magpadayon unta ang among pagsunod kang Kristo, dili lang sa pagtuo, sa pag-ila, kundi sa pagsunod din gyud sa iyahang mga kamanduan, Ginoo, para mahimusan kami nga panalangin sa mga tao nga nasa among palibot. Salamat, Lord, sa pagkausapa, sa kaluwasan, Ginoo, nga among naangkon, pinagi sa among pagtuo, pagsalig ng Diyos Kristo. Mahimaya ka padayon, Ginoo, sa among pagsimba karong gabi. Dawata, Lord, ang among mga pagpasalamat sa ngalan ni Jesus, kini among pagampo. Amen. Salamat, kini sa among kabalik ko. Lord, teach us to pray. Kapag mo kumisa ka sulti, anak, kahingyo, anak, mga disciples. Lord, tuluy mo yung taon magampo. Ako lagi ina si Jesus, Lord, tuluy mo yung taon magwali. Lord, tuloy kami ang taon magtudlo. Kita mo nila, lunggan man nila si Jesus, magtudlo, magwali. Ano nagyangin si Jesus, Lord, tuloy mo sa nabi, magwali. Kita ko nila si Jesus nga naghimo mga milagro. Pwede po utat nila may Lord, tuloy niyo yung saan maghimo milagro. Hindi ka na ito. Muna ilangi, hangyo ang Jesus. Kita nila si Jesus nga nag-ampo kanunay. Kita nila nga love ni Jesus ang mag-pray. Kita nila nga kung pag-ampo na hiskutan, si Jesus ginamayo na. Muna nga gihangyo nila si Jesus, Lord, teach us to pray. Hangyo na sa mga disipulo. Lord, tudloy mi sa pag-ampo. O ganahan yung kayo si Jesus yung tudlo sa akong pag-ampo. Lord, teach us to pray. Di ba dapat kita po mo angyo ang Jesus anan? Ikinig pag-ampo, kuno wala man siya ka ng graduation. Continuous ang atong pag-learn, pagtuon. Bisan dugay na tingalit ang inampo, pwede gihapon na to ang iyon si Jesus, Lord, teach us how to pray. Gusto yun, ganahan yun na atong Ginoong Kristo nga mutudlo ka na to kung saon pa ampo. So, gusto niya nga matudloan ta kung saan pag-ampo. So, una, ihatagan ta niya o
pattern or model unsaon sa pag-ampo. Atong basahon no sa Luke chapter 11 verses 1 to 4. Sige, atong basahon. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. So, in his teaching on prayer, una, he gives us a pattern. Kumbaga, yung ni Jesus, this is how you should pray. Hatag siya og pattern or model, outline nga atong sundon. Dili gini mo atong iampo, kundi pattern na siya nga sundo na to. So, kay pattern man, no? Base nini nga pattern or model nga iyang gihatag kanato sa atong pag-ampo, una, kung mag-ampo kuno ta, unsa una atong buhaton? Para mo na pattern halo. Unsa man pasabot ana? Amo ti pasabot ana, una, atong buhaton sa atong pag-ampo, focus kita sa iyaha. Dili diretso sa atong gikinahanglan. Lord, gay ko kuan dili ko na. Di ko na bata ko ngayon ba? Eh tabi, gay ko na bi, dili ko na. So kung ngayo kung pag-ampo ko sa Ginoo, una sa tanan mag-focus siya nga atong unahon. Dili ang atong gipangayo. Focus on his character, kung kinsa siya, kung sa iyang pwede mahimo sa atong pag-ampo. Ano ba? Anong una man ta sa iyaha? Anong dili man sa atong mga needs? Ano man? Anong una man ta og focus sa iyang karakter, sa iyang kinaiya, kung kinsa siya. Muna ta sa iyang karakter kung kinsa siya kay mao na siya kanang basihan ba sa atong kaisog, sa atong pagpangayo, sa atong mga gusto pangayoon sa iya, basihan sa atong pagpangayo. Boldness, no? Making request in prayer. Muna'y maghatag sa atong kaisog ba. Focus ta sa iyang karakter, sa iyang kinaiya, no? Muna'y maghatag sa ato kaisog sa pagpangayo sa gusto nato pangayoon. Bisan pag sa mga imposible nga mga butang, mahimo nato na siya kay nakailaman ta sa Ginoo kung kinsa siya. Pananglita nag-ampo ka sa Ginoo og milagro. Milagro for healing. Bawa kanang sakit nga seryoso na kayo. Kasi makahatag sa imo og kaisog ug kumpiyansa na imo gihapon ang pangayoon sa Ginoo bisag imposible ang sitwasyon. Ang makahatag sa imo kaisog kumpiyansa nga mangayo sa Ginoo ang iyang karakter kung kinsa siya. Mag-ampo ka bisan kanang lisod na nga sitwasyon, mag-ampo gihapon ka tungod kay nagtuo ka nga ang Ginoo walay lisod sa iyaha. Walay imposible sa iyaha. Muna'y maghatag sa imo og kasiguraduhan. Ang kinaiya sa Ginoo mo'y maghatag sa imo og kasiguraduhan nga mangayo gihapon ka, ampo gihapon ka bisan sa tan-aw nimo ang sitwasyon lisod na kaayo. Kay kung mag-ampo kuno ta sa Ginoo, ang nakataya diha ang iyahang reputasyon, ang iyang ngalan. Kung mag-ampo ta, kung tubagon sa Ginoo atong mga pag-ampo,
dili lang ingon ana ang purpose. No? Tubagon sa Ginoo ang atong mga pag-ampo tungod kay nakasalalay ang iyahang pangalan. Tubagon sa Ginoo atong pag-ampo dili lang kay para matubag ang atong pag-ampo. No? Tubagon sa Ginoo atong pag-ampo tungod kay gusto niya ipakila sa mga tao kung kinsa siya. Nangita nag-ampo ka o kanang probisyon panginahanglanon. Tubagon sa Ginoo na dili lang kay para madawat nimo ang probisyon, kundi tubagon na sa Ginoo para ipakita sa tao nga siya ang provider. Para mapakita sa Ginoo nga mas saligan siya, nga provider siya. Ang concern sa Ginoo ang iyahang pangalan. Dili lang kay ang atong mga kinahanglan. You ask for healing. Ayuhon ka sa Ginoo aron ipakita sa kalibutan, no, na siya ang healer. O i-provide sa Ginoo ang imong mga needs para ipakita sa mga tao na siya ang provider. So, nakataya ba ang God's name is at stake? Nakataya ang pangalan sa Ginoo. He will answer your prayer for the sake of His name. Para mapakita niya na siya ang gamahanan. Na siya ang angay nga simbahon ng pasalamatan sa tao. Dili lang kay concern siya sa atong mga needs. Of course, kay malo siya. No? Tubagon niya ang atong pag-ampo kung gusto niya nga mailhan siya kung kinsa siya. So, una, no? Base sa pattern yatan ni Jesus. Focus on Him first. Kadua, your kingdom come. Submit to the will of God. Pagsubmitar sa kabubuton sa Lord, akong hatag isubmitar kanimo ang akong kaugalingon na ako nini nga mga plano, pero Lord, mas nindot gyud ang imong plano. Mo ni akong gihuna-huna, pero mas nindot gyud ang imong gihuna-huna. Mo ni akong mga pamaagi, Lord, pero mas nindot gyud ang imuhang mga pamaagi. Lord, ang imuhang mo'y matuman. Amo ni mo ipasabot na. Nga submitar ka sa kabubuton sa Ginoo. Nga ang kabubuton sa Ginoo mo oy masunod matuman dili ang kung buhaton nimo na mga igsoon, pakita nimo nga nagsalig ka sa Ginoo. Nga nagtuo ka sa Ginoo. Kunya mura ba na ganahan sa Ginoo? Diba? Kanang God is pleased with trustful people. Ganahan kayo ang Ginoo sa kanang mga tao nga kasalig sa iya. Ganahan kayo sa mga tao nga gasubmitar sa iya. Ganahan ang Ginoo sa mga tao nga nagtuubos sa iyang kaugalingon mo na maka-attract o maayo sa Ginoo. Dili ganahan sa Ginoo ang mga bugiro. Nga ang ipairal ang kaugalingon, ang kahibalo, ang abilidad, dili ganahan ang Ginoo ana. No? Ganahan gyud ang Ginoo nga sa tao nga kanang gasalig sa iya. Nga halimbawa kay pangayo sa Ginoo, na ya dugay kay ginampo niya wala gyapon gitubag. Pasulod. Na may uban, pasulod nila ng kaugalingon. Magpangutana nga, ano ka mula itubag sa Ginoo? Basig ka na ito sula. Basig kulang pa ko sa pagtuo. Basig na pa gipangita ang Ginoo. Kinahanglan ako buhaton kay nganong karon hangtod karon wala paghihapon niya itubag ang ako pag-ampo.
Usaon man para ma-settle na ng mga pangutana. Kung uban pa ng mga pangutana, usaon man na para ma-settle. Dili siya. God answers prayer according to His will. Nakasigurado kinasa nga tudlo sa Bible. Ha? God answers prayer according to His will. Tingali ang imuhang gipangayo dili subay sa kabubuton sa Ginoo. Nga ang imong gipangayo dili uyon sa iyahang kabubuton o plano sa imong kinabuhi. Pero bisan pag dili niya tubagon ang imong gipangayo, dili niya tubagon ang imong pag-ampo, hibulugan po kaayo kung unsaon ka sa pag-comfort sa Ginoo, sa pag-encourage sa Ginoo, tagaan kanya og kusog, tagaan kanya og kaalam hangtod masabtan nimo. Hangtod masabtan nimo ngano nga wa gihapon gihatag sa Ginoo ang imong gipangayo. Kay lagi ang tubag sa atong pag-ampo igsoon basig gyud sa iyahang kabubuton. Atong na kami sa iligan, pirmi ko dunay kanang oportunidad ba nga kanang mag-ampo bitaw sa kanang himatyon na nga tao. Dili ko kumain mo Davao. Kung napami sa iligan, pirmi ko mag-ampo anak. Kaya hamit na bitaw mamatay sa ospital, sa balay. Na? Ya, siyempre, bago ko na mag-ampo, ako gina siya nga ipasabot, no, sa tao, o kung makadungog pa o sa pamilya, nga ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. No, kasagaran, iandam ginako ang pamilya sa may tabo sa ilahang mahal sa kinabuhi, dapat masabtan gid nila ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Yan ay mga panahon sa ula nga nag-ampo ko ng adlaw nya pila ka adlaw, pila ka semana, matay na yung tao. Tingali mo lang gihulat lang sa gihulat sa Ginoo nga masabtan sa pamilya ang kamatuoran na ang kabubuton sa Ginoo mooy matuman sa kinabuhi sa ilahang mahal sa kinabuhi o sa papa o sa mama nga himatyo. For example na dapat masabtan gid nila nga ang kabubuton sa Ginoo mooy matuman. Pero naapay mga panahon nga ako isa ka mahatag nga example nga anang ipatawag ko sa ospital, no? Kay himatyo ng ilahang papa. Kanang bedridden na for a long time, kumatos na, or nag-give up na ang pamilya ba. Pero, nag-die bidan na pod ko. Pero kay balo mo nabuhi to 2 to 3 years pa. Huwag ka ng karaan to nga alliance. Alam mo ka ng mga karaan ng mga alliance na wala na simba-simba kung imatyo na kadumdum na rin ang simbahan. Patawag na rin ng pastor. Hindi ko kalimot ato. Hilang na ang mga pamilya. Pero nakaawag pa 2-3 years ay namatay. Nakasurvive ba? Muna lagi, no? May mga nakaawag dahil yung bidan. Muna-huna sa pamilya nga muna ni, you know, ang kabubuton yun sa Ginoo maoy ba sunod, ang kabubuton sa Ginoo maoy ba muna, very consistent mag-igsuon ang tulong sa Ginoo. Bag sa atong mga pag-ampo si Jesus mismo, di ba? Yapin yun niya sa iyong pag-ampo. Karang dahil bilan si Jesus pa nagasulti, di ba? Siya, amahan ko, kung pwede lang unta, di ba, sa Garden of Gethsemane, katulo siya nagkangyo sa God the Father, pwede lang unta, nalili na siya mag-antos. No? Pero sa tumoy sa iyang pag-ampo, na yung dapat dahil yung bigan. Kaya lagi, second part, your kingdom come, your will be done. So, kung man mo i-acknowledge, no?
kinsa ang Ginoo, focus ka una sa iyaha, tapos mo submitar sa iyang kabubuton, ay hapa ka mangayo. Ha? Give us this day, give us our daily bread. Tingali na ka, doon na mo sa kanang sa una, anong daily man? Weekly na leon ka? O monthly? Ano man? Anong daily man? Tingali gusto ang Ginoo nga istoryahon siya kada adlaw. Weekly ra pud ang tao mo, di ba? Na ko'y anak sa iligan, weekly ko mahatag og kuan, weekly ra pud siya makadumdum sa kuha. Pero Friday tapos magkaubos magka Thursday naman po, hurot na po tingali. Tapos Wednesday tapos mutuyog ba? Sakto po tingali no, dapat daily. Kaya ang pag-ampo kay ampo dili lang man kay mangayo. Prayer is experiencing God Himself. Not pray without ceasing. Grabe, walay hunong-hunong ang pag-ampo. Pray without ceasing. Ang pag-ampo dili lang na kaysa pagpangayo. Dili, it's about experiencing God Himself. Kung sa imong tan-aw ang pag-ampo mangayo lang na-miss mo ambot yun ipasabot sa pag-ampo. So give us our daily bread. Mga needs na to, mga kinahanglan, ha? Unsa man nga mga needs nga tong yampo sa Ginoo? Ha? Ano man? Naingon ang Bible, all your needs. Diba? And my God will meet all your needs. So all, not just some of your needs. All your needs. Ingon sa Romans chapter 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Ang kasiguraduhan ba, ihatag sa Ginoo atong kinahanglan. No, wa gali hikaw sa Ginoo ang iyang anak nga ihatag. Kung nakahimo siya sa paghatag sa iyang anak, si Jesus, kahimo po siya sa paghatag sa atong mga kinahanglan. Wa niya gihikaw ang iyang butong anak. How much more sa atong mga needs? Kaya kung kumpara na to si Jesus sa atong mga needs, layo pa kayo atong mga needs. Muna ang assurance kaya sa Ginoo. Muna ingon ang pulong po sa Ginoo nga dili ta mabalaka or mag-worry natong buhaton mao ang mag-ampo. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving. Yan ang pulong sa Ginoo. Present your request to God and expect an answer. So kung atong sundon no kining pattern nga gihatag ni Jesus, ang sunod is sa forgiveness. Ask God's forgiveness. Ang tawag ani prayer killers. Actually daghan og mga prayer killers dito sa Bible. Kanang more mga hindrances mga babag sa atong pag-ampo. Na isa sa mga babag sa pag-ampo kanang dili magpasaylo. Babag din na siya. Una, mga tagpasaylo sa Ginoo. Dayon mupasaylo pud ta sa atong isig ka tao. Forgive us our sins as we also have forgiven our debtors. Klaro gid ni Jesus pag ihimo gid ni siya nga requirement
kining magpasaylo. Sa Matthew chapter 6 verse 15, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Dili po kita kapasaylo sa atong isig katao, dili po kita pasayloon sa Ginoo. Muna, ang dili pagpasaylo, babag na siya sa pag-ampo. Kung nag-i-appeal na niya. And then sa katapusan, lead us not into ilikay kami sa tentasyon. Kaya ang Ginoo dili siya mag-lead sa ato para matintal ta, pero na mga panahon nga mutugot ang Ginoo nga matistingan ta pinaagi sa mga tentasyon. Tanang mga Kristohanon ga-struggle ining tentasyon. Usahay ang Kristohanon kita dili makabantay sa mga tentasyon nga naa sa atong palibot. Pero nag-ingon ang Biblia nga ang Ginoo dili pud siya mahatag og tentasyon nga dili nato makayo, dili siya mahatag sa atong pagsulay beyond what we can bear. Muna ang atong pangayoon sa Ginoo, no, nga atong mailhan, mahibaluan, no, unsa ang mga tentasyon nga nasa atong palibot, no? Dahil mangayot ta og kusog sa Ginoo, kaalam sa Ginoo, aron atong malikayan or atong ma-overcome ang mga tentasyon nga naa sa atong palibot. So una, no, naghatag ang Ginoo og pattern. Kanawa, dapat mauna ang pattern sa parable. Ikaduha, naghatag siya og tuluan man ta niya unsaon mag-ampo. So una naghatag siya og pattern, ikaduha naghatag siya og parable or story. Unsa man nga story nga iyang gihatag sa ato? Gikan sa verse 5 hangtod to verse 8 atong basahon. Then Jesus said to them, suppose you have a friend and you go to him at midnight and say, Friend, lend me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer him. And suppose the one inside answers, Don't bother me. The door is already locked, and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as Much as you live. Ang sabi, gusto itulong ni Jesus ni ini nga pasmingay. Kini siya nga parable or story illustrates persistence. Sa man ang persistence kanang mapinadayonon, kanang malahutayon, kanang dili bitaw muhunong sa pag-ampo, kanang padayon ang pagpangayo. Duna kuno tay pangayoon sa Ginoo, dili ta muhunong sa pagpangayo hangtod nga dili niya ihatag ang atong gipangayo. Isa po na sa ka-element sa pag-ampo. Dili ta mo give up dayon sa atong gipangayo sa Ginoo. We should be persistent. We should keep on praying, keep on asking, keep on knocking at the door of heaven. Hangtod nga iyahang i-grant ang atong gipangayo. Pero kana sa dili na abot ipasabot igsuon nga usbo nato ang hunahuna sa Ginoo. Kanang being persistent in prayer. It does not mean, no? It's not an attempt to change God's mind. Di lagi, base sa itong natunan ganina, no? Nga ang pag-ampo, sumala sa iyahang kabubuton o plano sa atong kinabuhi. Dili na siya aron usbon ang huna-huna sa Ginoo. No? Kung dili mag-ampo ta, padayon nga pag-ampo, padayon nga pagpangayo sa Ginoo, hangtod nga mahimo kitang angayan,
mahimo kitang andam sa tubag sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. Kay basig wala ihatag sa Ginoo tungod kay nakita niya nga dili pa ta andam. O dili ta ngayan. Mga ko for example og kanang BMW nga red. Dugay na kong ipangayo. Mas kay tanaw si Ginoo ara. Mayan itawanan ni ka. Sa nga ni pang renew ana di man ka. Di ba? Hindi di ba? Kailangan sumala sa iyahang kabubuton. Ha? So, muna siya tuyo mga igsuon nganong gitundo ni Jesus na parable kini nga pasubingay. Ha? Na kung tanaw po nato kini nga story, di ba duha ka higala diha na? Ang isa ka higala pangayuan, ang isa nangayo. Na kanang gipangayuan diha, gipangayuan og tabang si God na. Ug kanang nangayo kita na. Ang gipangayuan si God, nya kita ang nangayo. So ang gipangayuan diha si God. Ha? Di ba ang gipangayuan diha kay reluctant siya, wala siya pasensya. Gusto ay sigsamog dahil katulog gabi. Gabi mo na ko, kayo pa ng iyahang amigo. Dali-dali pa dahil siya mo apring, gabi naman, natulog na yung mga anak. Pero salamat sa Ginoo kay dili siya parehas nga ng friend. Ha? In fact, si God opposite kayo. Ha? Kaya diha ang friend nga gipangayuan natulog, pero si God matulog ba siya dili? Di ba ingon ang psalmist? Na? He never sleeps nor slumbers, di ba? He never sleeps, he never slumbers, ingon ang psalmist. Naman ay kanta si Don Moy na. Katong friend diha, katong tao ipangayuan, nawalan siya pasensya, nag-alangan siya, kamuhatag, kay gabi dako, natulog na siya, natulog na iyahang mga pamilya, pero ang Ginoo dili siya impatient, dili siya reluctant. Gani, generous siya. He likes meeting the needs of his children. Nya katong nangayo nga friend, sige siya og panuktok. But our Heavenly Father is quick to respond to His children's cries. Gabi na ko sige sa panuktok, tulog na iyang friend, dugay siya giablihan, pero ang atong Ginoo dili mo nana. Nya ang type of relationship diha sa atong story sa parable, friendship, di ba? Between two friends. Kita unsa man ang atong relasyon sa Ginoo? Ang atong relasyon sa Ginoo is between father and children. God is our Heavenly Father. We are His children. Diya sa story kay duha lang friendship man sila. Pero ang atong relasyon sa Ginoo dili lang kay friendship. Siya ang atong nangitnon nga amahan, kita iyahang mga ang friend diha nga nangayo sa story na agawas sa balay. Pero kita atong relasyon sa Ginoo na ba sa gawas sa balay wala. Naata sa sulod. Nga naman kay we are His children. We are part of His family. We are part of His church. We are inside the house of God. Ang punto mga igsuon nga gusto itulo ni Jesus sa ato. Nga kung kanang friend diha sa story, kanang persistent siya sa pagpangayo sa iyang kinahanglan. Kung kita persistent puta sa atong pagpangayo sa Ginoo, kung kanang friend diha naka himo sa paghatag sa kinahanglan sa iyang friend, how much more our Heavenly Father? How much more our God na mas labaw sa tanan? Ihatag po niya ang atong kinahanglan. So, sa iyang pagtudlo sa atong prayer, una naghatag siya og pattern, ikaduha naghatag siya og parable, ikatulo naghatag siya sa atong
promise. Para ma-encourage ta ba? Jesus gave us a promise. Wala na siya kahatag sa atong pattern, di mananay mag-ampuay, mananay. Wala na siya kahatag og story, kundi kahatag po siya og saad sa ato. Sa man yung saad sa ato? Verses 9 to 10. Atong basahon. So I tell you, keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, everyone who seeks finds, and to everyone who knocks, the door will be opened. Kita nyo din ha, keep on asking. Keep on seeking and keep on knocking. Continuous na siya nga action. Ngayon ba mga tao, tama lang sa pagpangayo. Tama lang sa pagpangayo. Na ako'y mga tao nga, mangayo lang po kung emergency ang sitwasyon. Kung naara po sila gikinahanglan, kung naa sila sa lisod nga sitwasyon. Kanang muduol lang sa Ginoo, kung nanginahanglan sila o Ginoo. Dili ta musulod nga na. Mura ba ang Ginoo mura sa 911? Siyempre kung tawag ko kay 911 kung may emergency. Diba? Dili na to mo ng Ginoo nga mura 911. Of course, magtubag yung gihapon siya kung mangayo ta during emergency, ha? Sa katong parable sa story kanina, may emergency man tong iyang friend nga nangayo og bread, ha? Bisan unwilling permiro, bisan walay pasinsa permiro, reluctant permiro, pero tabangan gihapon niya iyang friend. Kaya lagi, dili man imunanan ang pag-ampo. Prayer is not about asking. Prayer is a constant communication with our Heavenly Father. Padayon nga pag-experience sa Ginoo na yung lagi ganina, pray without ceasing. Now, ang pag-conclude ni Jesus ni nga teaching niya sa prayer ng basahon. You fathers, if your children ask for a fish, do you give them a snake instead? Or if they ask for an egg, do you give them a scorpion? Of course not. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your Father give the Holy Spirit to those who ask Him? How much more will your Heavenly Father? Diba? When Jesus, pagsugod niya, paghatag ni nga teaching, kung sabi niya unang gikuan, muna inyong buhaton kung mag-ampo mo. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Pagtapos po niya sa pagtudlo niya ni nga, pagtapos sa iyahan, pagtudlo ni nga pag-ampo, ingon po siya, how much more will your Heavenly Father? Sa primero, gimension niya ang Heavenly Father. Pagtapos niya, gimension gihapon niya ang Heavenly Father. Iyang i-emphasize pa na ang Ginoo mo'y atong langit nun nga amahan. Muna siya'y basihan mga igsoon or pundasyon sa pag-ampo. Base ka na sa atong spiritual na relasyon sa Ginoo. Nga ang pag-ampo, base ka na siya sa kanaturan nga ang Ginoo atong langit nun nga amahan, kita iyahang mga anak. Natungod kay siya ang atong langit nun nga amahan, dili ta mahadlok, dili ta maguol sa iyahang mga itubag sa atong nga pag-ampo. Gani magsalig ta sa iya kay siya man kaha nga atong langit nun nga amahan. Na kung siya ang atong langit nun nga amahan, makahimo gid siya sa paghatag sa atong pinakamaayo kay
talata ingon diha sa stories sa gitulog ni Jesus na kung ang mga kalibutan ng gani nga amahan kahibalo muhatag provide sa kinahanglan sa ilang mga kaanak, how much more our heavenly Father. Na kung gigugma ta sa atong mga amahan dinhi sa kalibutan, how much more ang atong langit nga amahan. Kahibalo siya sa atong kinahanglan, gihigugma ta niya og maayo. Makasalig kita sa atong langit nga amahan. Muna ako kayong panalangin. Pribilehiyo na atong naangkon ang Ginoo bilang atong amahan nga naa sa langit. Dako mo kay nga pribilehiyo panalangin nga kita nahimo niya nga mga anak. Importante kay na siya nga relasyon. Muna siya pundasyon, muna siya basihan sa pag-ampo nga siya nga atong langitnon nga amahan, kita ang iyahang mga anak. Mas may gitundo sa Bible, mas may bersikulo sa Bible nga magpamatuon niya na sa ato. But all who believed him and accepted him, he gave the right to become children. Kaya una sa tanan, dili mo kita angayan, o dili mo kita pwede mahimong anak sa Ginoo kay makasasala mo ta, di ba? Gani ang tawag sa Bible sa ato mga kalaban sa Ginoo, magkaaway sa Ginoo. At patungkol sa iyang kung gugma ka nato, iyang ipadala yung bugtong anak sa Ginoong Kristo aron magpakamatay, magluwas sa atong mga sala, pinaagi sa atong pagtuo kaniya nang balik karon ang atong relasyon sa Ginoo. Una nga siya ng atong langitnon nga amahan, kita iyahang mga anak. Kung dili pa na sigurado sa imuha, kung wala pa kay kasiguraduhan kung ikaw tinuod gyud nga anak sa Ginoo, tingali wala pa nimo gidawat si Jesus bilang Ginoo o manluwas. Mo na siya dapat nimo nga buhaton. You have to believe in your heart, accept in your heart the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung muna na pamaagi para mahimo kang anak sa Ginoo. Importante ka na siya. Muna siya basihan sa atong pag-ampo. Anong buduot ta sa Ginoo kay siya man ang atong amahan. Dili ta magduha-duha. Kay iya man ta mga anak, para sa itong mga anak pa, no? Kung may pangayon, hala. Nakita po ng mga amahan o rinahan, magkasabot. Kay anak ko. Kung kita mga ginikanan, kaya balo mo provide, matag sa kinahanglan sa atong mga anak, how much more our Heavenly Father, langitnon nga amahan, pinakalabaw sa tanan. Muna atong dayon ng Ginoo, simbahon siya. Kapaduol kita kaniya sa pag-ampo. Hindi kita magduha-duha kay siya man ang atong langitnon nga amahan. Ampo na. Salamat Ginoo sa imuhang gitudlo kanamo karon may tungod sa pag-ampo. Usa ka dako kay nga pribilehiyo, Lord, nga kami makaduol sa imong trono sa grasya. Kumpiyansa kami muduol kanimo Ginoo kay ikaw man ang among langitnon nga amahan ug imo kami nga makanakan. Ginoo, pahinumdumi kami kanunay nga dili magduha-duha sa pagduol kanimo. Imo mo namo nga batasan Ginoo ang pagduol kanimo kanunay dili lang sa panahon nga kami nanginahanglan nimo kay dili na Ginoo, dili na moy buti pasabot sa pag-ampo Ginoo. Lord, dili kami padayon ikaw magatudlo kanamo parehas sa ihangyo sa mga disipulo sa unang panahon. Sa dihan niingon sila kanimo, Lord, teach us to pray. Manara po Lord, ang among pag-ampo karong gabi. Lord, teach us to pray. Tudloy kami Ginoo. Pahinumdumi kami unsay amay na buhaton. Aron mo kami makaplagan nga nagasunod obey kanimo Ginoo. Panalangin ni Lord sa akong makasing-kasing mga natun-anak
buhat ni ini, kasunod ni ini, aron malipay ka, may maya ka Ginoo sa among matag sa kinabuhi. Ni Lord, ang matag usa, kung kaming tanan karon sa among pagpamauli, salamat Ginoo kay ni hunong na ang ulan. Padayon ang among paghampo Ginoo nga ikaw magapadayon sa pag-uban sa matag usa. Gani among hinumduman sa pag-ampo Ginoo, ang katong mga tao sa Visayas, sa Luzon nga apektuhan sa una sa linog, tapos karon sa baha tapos sa bagyo, kalisod sa sitwasyon sa ubang mga pamilya Ginoo. Nag-ampo kami nga ikaw magatabang sa national government Ginoo, sa uban pa nga mga ahensya sa gobyerno na maoy nagatabang, pabalik sa normal nga sitwasyon Ginoo sa mga tao. Tabangin Ginoo ang Pilipinas, tabangin ang among mga leader. Salamat Ginoo kay magkapaduol kami kanimo sa pag-ampo bilang among langitnon nga Amahan. Tungod kay nasayon kay Ginoo sa among kahimtang, sa among sitwasyon. Salamat Ginoo kay andam ikaw nga maminaw ubag sa among pag-ampo Ginoo. Bani Ginoo matag usa sa among pagpauli karon, naot nga makauban namo imong presensya, imong gugma, imong kaluoy, imong kalinaw Ginoo. Ikaw magapadayon Ginoo sa matag usa sa among pagpamauli karon gabi. Dalaygon kay Ginoo sa walay katapusan, kanimo lamang dayon ang dumugo o himaya. Karon ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya, ang kaluoy pinaagi kang Kristo Jesus nga Ginoo magluwas, ug ang gahom, ang presensya sa Banal Espiritu nga uban kanatong tanan may sumikan karon o sa walay katapusan. Birthday ni RC karon mo nang wala siya. Padala siya og Pero na siya ipadala. Okay na po.